Okay, so I think last problem na 21. Kasi yung 23 parang sa DNA na talaga. But anyway, hindi naman ako bibigyan kasi mahaba, mahaba. Ayoko magsulat ng mahaba. So sinasabi ko na lang, next time na lang. Probably next time, maikli lang sa akin. Okay, problem 21. 2-point charges is located in the y-axis. So, y-axis naman. Y-axis naman. Asan na yung pang-drawing ko? Y-axis. So, Q1 at negative 0.6. Q1 at negative 0.6. So, nandito siya sa baba. Pababa naman, pababa. Q1, yun na. 1, 2, 3, 4, 5. Dito banda. O, Q1 ko no at Q1 negative 1.50. So, this is Q1 negative 1.50. At tapos yung location niya is negative 0.6. So, negative 0.6 meters. 0.6 meters na nga. Tapos, charge Q2, 3.20 at the origin. So, Q2 naman dito. So, nandito sa origin yung isa. So, mayroon isang dito. Ano siya? Positive, negative. Q2 is 3.20 nanocolumn. So, 3.20 nanocolumn. Positive at 3.20 nanocolumn. Tapos, the force must be exerted by 2 forces on a third charge, Q3, located negative 0.4. So, meron dito isa, dito banda. Yung charge niya is 5 nanocolumn. Q3 is equal to 5 nanocolumn. So, this is a positive. So, yung hinahanap natin is F3. Ano ba si F3? That is yung F1 on 3 at saka, tingnan muna natin. Kasi si Q3 is positive. Q3 positive, Q1 is negative. So, Q1 is negative. So, ito siya is negative at saka ito siya is positive. So, ibig sabihin, yung force ng dalawang to is attraction. Papunta rito at saka papunta rito. So, F1 on 3, ito siya. Ito. F1 on 3, pababa. Okay. Punta naman tayo kay Q2. Kung Q2 kasi nasa origin siya. Q2 is at the origin. Tapos positive siya. So, kung nasa origin siya, positive siya, meron siyang, tapos ito positive siya, so meron silang repulsion, papunta dito sa taas at saka papunta dito sa baba. So, makikita natin na ang total force nito is pababa silang dalawa. Meaning, itong F1 on 3, kung i-negative ko to sila, diba? At saka, negative din yung isa. Yung F2 on 3. F2 on 3. F2 on 3. Negative din siya. So, yung answer talaga nito is negative force. Anyway, we compute. So, that would be a negative K Q1, Q3 all over R13 squared plus negative K Q2, Q3 all over R23 squared. Diba? Substitute. So, substitute F3 would be equal to negative 8.988. Ilabas ko na lang to, negative, times 10 to the 9 Newton meter squared per column squared. Pareho mang negative, so Q1, Q3. So, Q1 is 1.50. 1.50 times 10 to the negative 9 column. And then, Q3 is 5 times
5 times 10 to the negative 9 coulomb. Diba? All over, yung distance itong dalawa is 0.4 at saka 0.2. So, 0.2. 0.2 squared meter squared. Tapos, plus, kasi nilabas ko ng negative, so that would be Q2. Q2 is 3.20. 3.20 times 10 to the negative 9 at saka Q3. Q3 is 5 na naman. 5 times 10 to the negative nano pala, negative 9. Diba? All over, yung distance na naman nila is 0.4. 0.4 squared meter squared. Tas negative sa baba. So, parang ganito. 1.50 exponent negative 9 times 5 exponent negative 9 all over 0.2 squared. Tapos, plus 3.20 exponent negative 9 times 5 exponent negative 9 all over 0.4 squared. So, 2.8 times negative 8.988 exponent 9. So, mangyayari is, magkakaroon ka ng negative 2.58. 1, 2, 3, 4, 5, 6 times 10 to the negative 6 times 10 to the negative 6 Newton. So that would be a negative 2.58. 2.58 Newton times 10 to the negative 6 Newton. Okay? Nasaan na ba yung answer ko? 3 number 21. 2.58 Newton in the negative y direction. So 2.58 Newton in the negative y direction. Yun na. So ito na negative, kung magnitude lang sa'yo, that would be a 2.58 times 10 micro. Wag na. Control V. So yung negative 6 is micronewton. Tapos yung negative is papunta siya sa going down direction. So again, uulitin ko pag direction yung paghiwalayin ko to, itanong ko yung direction, yung answer dito is 270 degrees. Pag 27, ibig sabihin itong number lang na 27. Okay? Hindi man ako nagtanong ng magnitude and sign. Actually, yung kung dito is direction dito is papunta sa baba. Kasi naglagay ako ng pababa na negative. Kung hindi ko yan tinake note ng negative, pwede yata. Tingnan nyo sa book. Actually. Kasi nagsusolve lang din ako. So, 2.7, pag going to the left, that would be a 180 degrees. Okay? Ibig sabihin, yung answer nyo is 1.8. Bali, A at saka AEG. Pag going up, that is a 90 degrees. So, that would be 9 and 0. So, 9 is DF yata. Tapos, yung 0 is CE. So, parang DF, CE. Yung papunta sa right, that is 0 degrees Celsius. 0 degrees Celsius. So, that would be a CE. Straight. Okay? So, ito yung answer ng last problem nila. I think dun lang kasi molecule na naman yung sunod. Okay? So, tapos ako sa trabaho ko. Thank you guys for listening.